Ang sabi po dito, shift to online classes amid oil crisis, not viable for public school. Gatchalian. Okay, guys, no? So, ano ba to? Alam niyo mga kaibigan, konting segue lang Mabalik tayo. 'Di ba panahon ng pandemic, nagkaroon ng mga online classes, 'di ba? Sarado yung mga schools. So, ano nangyari? Hindi po naging successful. Bakit? Sino gumagawa ng mga tanggalin ko na muna ito at para at least napakita ko na may red scarf ako. Katulad sa ating pangulo, no? So, sino po gumagawa ng mga um, assignment ng mga bata during pandemic? O, di ba, nanay? Yung mga bata, anong ginagawa? Ganyan. Cellphone, laro-laro, Mobile Legends, yan. So, yung mga bata po, pandemic, dahil po online classes lang, ay ano nangyari? Naging 80-80. Karamihan po naging 80-80 kasi nga, hinahayaan na lang, nanay ang gagawa. O dili naman kaya ang gagawin, ay madali lang naman yan mamaya ko na gagawin yan. Tapos kapag sasagot na, punta sa internet, copy paste, yan na, andun na yung sagot, hindi nag-aral. 'Di ba? Ano nangyari sa mga bata? Naging BO-BO, lalo tayong naging kulelat. At 'di ba, kulelat pa nga tayo sa PISA. So mga kaibigan, tama po itong sinasabi ni Senator Gatchalian na hindi po magiging successful, no? Kung palaging online classes, hindi po magiging successful, no? Pero mga kaibigan, sa akin bilang komentarista, pwede naman siguro kahit mga at least 2 days, okay na po yan. At least 2 days man lang, no, na mag-o-online. Tapos the rest ay, yun, papasok na sila, no? Pero yung sasabihin natin na 4 days, tapos isang araw lang papasok, siguro hindi na po pwede yun. Mga 2 days, siguro papayag na ako, o kahit 1 day, no? So tuloy po natin sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian on Tuesday, emphasize that it would not be feasible. Ayan na naman. Sorry guys, feasible. Ayan, talagang aking Visayan tang, no? Talagang lumalabas, no? To shift to online classes, especially in public schools, amid soaring fuel prices resulting from the Middle East conflict. So, hindi po viable, hindi po feasible. Ano ba ibig sabihin nun? No? So, paliwanag po natin ibig lang po sabihin nun, hindi siya magiging successful. Hindi siya magiging, magiging success, no? Hindi siya magtatagumpay, mga kaibigan, no? Kung ang gagawin natin sa klase ay puro online, no? Yan, it would not be feasible to shift to online classes, especially in public schools, amid soaring fuel prices resulting from the Middle East conflict. Gatchalian, Vice Chairperson of the Senate Committee on Basic Education and Energy, recalled the problems in learning losses that emerged when schools had to implement online classes during COVID-19 pandemic. Di ba yung sinabi ko kanina, no? Katulad ng pandemic, COVID-19, hindi po siya naging successful at marami pong nawala sa mga estudyante, sa mga learners natin. Imbes na matuto, natutong mag-Mobile Legend. Imbes na matuto, natuto yung iba magsugal. Kasi puro nakaganyan. Tapos nung iba nagka-love life kasi puro chat-chat, ganyan, at puro cellphone. Tapos wala nang natutunan. So, behind po tayo during that time, no? Behind po tayo sa ating mga kapitbahay sa Asia. So, hindi po maganda na online classes lang. Pero dahil sa nangyari ngayon, mga kaibigan, para sa akin, siguro at least 1 day.
okay na siguro yun. At least one day na merong online classes. And the rest ay, yun, physical na pupunta ang mga bata sa school, di ba? Yan po mga kaibigan. So kung ano po yung ano nyo, inyong komentaryo, paki-comment po dito, no? Yan. Okay. So eto naman mga kaibigan. Yan. Breaking news! Yan, ano ba itong breaking news na to? LRT ships to 4-day on-site work to save energy. Yan mga kaibigan. The Light Rail Transit Authority, LRTA, has adopted a 4-day on-site work arrangements in support of the government's efforts to conserve energy amid the ongoing conflict in the Middle East. Under the new arrangement, non-frontliner services personnel will be working on site from Mondays to Saturdays. So guys, no? Yung LRT, mga kaibigan, ay mag-ship sila sa 4-day on-site work para po makasave ng energy. Segue lang tayo, no? Throwback. Naalala ko nung sa panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. Natatandaan nyo yun, guys? Nung sa panahon po ito ni Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon po ng global crisis noon, mga kaibigan, na yung mga opisina, offices, public man or private man, ay napilitan, no, na mag-cut ng office hours, no? Halimbawa mga kaibigan, katulad ng pinagtatrabahuan ko noon kasi guys, no, ganito 'yon. Bawa 5 days yung trabaho mo, Lunes hanggang Friday, no? Monday to Friday. So ang ginawa noon guys, 3 araw lang ang pasok. Pero sa 3 araw na 'yon, ini-extend yung oras. Imbis na 8 hours, magiging 10 hours. Literally mga kaibigan, kasi nga para makatipid daw. At least merong 2 days, no, na walang pasok, no? Mga kaibigan, ganyan noon, naranasan ko yan noon mga kaibigan sa panahon niya ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Na kung saan talagang pati yung mga klase, mga kaibigan, grabe noon sa panahon ni Gloria, mga kaibigan, no? Nagkaroon ng world crisis noon. Pati yung mga sweldo nga, mga kaibigan, apektado eh. Talagang ekonomiya no, ng Pilipinas, no? Sa panahon no, ni Gloria. Pero dahil 10 years naman si Gloria eh, pagkaraan ng crisis na yan, nakabawi din naman ang Pilipinas, no, mga kaibigan. Nakabawi ang buong mundo. Pero dumaan tayo sa panahon na kung saan talagang ginawa natin yan. Yung 6 days or 5 days work ay naging 3 days lang. Yan din mga kaibigan. No? Pati yung mga paaralan noon talagang may iba 3 days lang papasok yung mga bata, no? Kasi nga para ito ay sa pagtitipid, no? Pero ang kagandahan dito mga kaibigan, yung mga frontliner, syempre talagang yung pasok nila hindi pwedeng bawasan. Kasi frontliners yan eh, katulad ng mga doctors, mga nurses, yung mga talagang kailangan, no? Yung mga services nila. Tulad din ng mga riders, ng mga drivers, sa mga yung mga kailangan ng mga tao, hindi po sila kasama, no? So, ito po, yung under the new arrangement, the non-frontliner services will be working on-site from Mondays to Thursdays. Ayan. So, yung non-frontliner lang po ang kasama dito, non-frontliner. Pero kapag frontliner ka, hindi ka kasama. Kung ano yung pasok mo, kung Monday to Saturday ka pumapasok, ganun ka pa rin, no? Yung kasama lang po dito ay ang mga non-frontliners. Kasi kapag non-frontliners, pwede naman gawing online, di ba? Pero kapag frontliner ka, hindi naman pwedeng i-online na lang palagi, di ba? Katulad ng, yung mga Grab drivers, pwede bang i-online yun? O i-online ko na lang yung pagdi-deliver, di ba? Hindi pwede.
Kapag yung doktor merong ooperahan, o i-online ko na lang pag-oopera sa'yo, puwede ba yun? 'Di ba hindi po puwede. Kailangan talaga ng presence 'no? So, hindi po sila kasali dito yung mga frontliners. Ang kasama lang po ay yung mga non-frontliners. So, yan po ang gagawin yung LRT po ay 4-day na lang 'no? Shifts to 4-day on-site work to save energy. Kasi guys, alam naman natin na wala naman tayong oil, 'di ba? Yan. Tayo yung bansa na walang oil. Pero dapat may oil tayo, eh. Alam niyo kung bakit? Ang yaman-yaman ng Sabah sa oil. Tignan niyo yung Malaysia, oh, meron silang oil. Saan galing oil nila? Sa Sabah. Oh, kanino yung Sabah? Sa atin, sa Pilipinas 'yan. Mm, nawalan tayo, 'di ba? Mm. Kung babalikan natin ang history, medyo may kasalanan din naman yung mga nakatira doon na Pilipino. Kasi during the time, pinapili sila, guys, 'no, pinapili sila. Mas pinili nila na umanib sa Malaysia. Dito na lang daw sila sa Malaysia, umanib sila sa Malaysia, mag-Malaysian citizen. Ang problema, hindi naman sila lahat inadapt ng Malaysian o karamihan sa kanila mga kaibigan 'no, maraming mga Pilipino do'n undocumented. Undocumented, mga kaibigan. 'Di ba? Kung dito na lang sila sana sa Pilipinas, maganda pa. Tapos tayo ang makikinabang sa oil na 'yan na ngayon ay pinapakinabangan ng Malaysia. Kaya kapag merong world crisis, hindi naman sila apektado kapag may world crisis patungkol sa oil kasi nga meron silang oil na kinukuha nila sa Sabah na dapat ay sa atin. Kaya nga mga kaibigan 'no, si President Ferdinand Marcos lang talaga ang may bulls 'no, President Ferdinand Marcos Senior ang merong bulls na talagang bawiin ang Sabah sa Malaysia. Pero merong isang Ninoy Aquino na traidor, mga kaibigan, na kanya pong, sinabi 'no, ibinulgar sa kanyang privilege speech itong gustong gawin 'no, itong plano na Operation Merdeka ni President Marcos Senior at chinuchu ito kay Mahathir Mohamad na Prime Minister sa Malaysia during that time. So ano po nangyari? Oh, nangyari po mga kaibigan ay hindi po nagtagumpay ang Operation Merdeka ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Senior. Yan 'no. So mga kaibigan, paki-comment dito, agree ba kayo sa 4-day on-site work to save energy? Agree ba kayo mga kaibigan 'no? So pati po yung Light Rail Transit Authority ay i-adapt po nila ang 4-day on-site work arrangement para suportahan ang effort ng gobyerno to conserve energy. Dahil po yan sa Middle East conflict. Kasi guys, kung meron lang tayong oil, hindi na po natin kailangan yan. Kahit everyday, no, may pasok. Hindi natin kailangan yan. Kaso wala po tayong oil. Nakadepende lang po tayo sa Middle East. Saudi, yan, nakadepende lang po tayo sa ibang bansa. Sa kanila po tayo bumibili ng oil. 'Di ba? Yan. Kokulango.